So what's up sa mga kahombre ko dyan? Magagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day ho kung saan atin pong tatalakayin ang mga kaganapan between F2A aka Franz, Akim o kung ano mang gusto nyong itawag kay Franz mga kahombre ko versus si Boy AC Garage mga kahombre ko at yung isang bata na kung tawagin ni Franz ay si Boy Langaw mga kahombre ko. So tingnan natin up till now mga kahombre ko hanggang ngayon hindi kasi ako sure no kung itong batang ito public figure na ba or itong batang ito mga kahombre ko ay private person. Kaya kailangan nun nating i-blur ang batang ito kasi baka mamaya minor lang pala ito, di ba? Mabalikan tayo ng batang ito. Kaya naka-blur lang siya all this time mga kahombre ko. Anyway, hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko mga kahombre ko. Follow nyo ako. Nitoong nakaraan, mga kahombre ko, bago maglabas ng part 3 ko, no, as you can see, ilang araw niya nang inuulit-ulit na may part 1 daw, part 2, part 3. Yung expose video niya, mga kahombre ko. So, bago pa nagkaroon ng part 3, mga kahombre ko, ako ho ay nag-live. Tayo nag-live, mga kahombre ko. 2 hours ho yung naging live ko, mga kahombre ko. Napakatagal nun, ha? Ano-anong sinabi ko sa live? Nagpaliwanag tayo sa mga maaaring kaharapin nitong batang ito, mga kahombre ko, sa laban niya or sa sitwasyon niya against kay Franz, mga kahombre ko. Kasi, uulitin ko lang, no? Si Franz ho, mga kahombre ko, wala namang ginagawang kahit na anong masama against this kid. Itong batang ito ay bigla lang hung sumulpot. Parang ang labas nga dito, mga kahombre ko, lumabas siya in aid of AC Boy Garage, mga kahombre ko. Parang lumabas lang siya kasi naghahanap ng tulong or ng something na parang helping hand ba etong si AC Boy Garage. Lumabas siya. Stronger. In fact, from 28,000 followers, naging 30,000 followers na siya. And then after that, mga kahombre ko, nagkaroon pa ho siya ng million views sa kanyang Facebook for the first time ever dahil nga sa allegedly paninira na banat niya kay Franz, mga kahombre ko, or ang owner ho ng F2A Cars, mga kahombre ko, which inuulit-ulit niya. Wow! Napakatapat mo palang car dealer, Akim. Yung tipong wala kang tinatago sa mga sasakyang binibenta mo. Grabe, no? Idolo. Actually, nung napanood ko yung video mo na nagre-review ka kay Boy AC, sobrang tawan-tawa ako. Alam mo kung bakit? Kasi alam ko kung ano yung totoong ugali mo. Ako mismo naranasan ko kung paano mo itrato yung isang kliyente. Sabi mo sa video, dapat yung kliyente hindi binabastos. Yung kliyente ni Boy AC, nagtiwala nga naman dahil may pangalan. Parehas kayo, ikaw may pangalan ka rin. Number 3, dapat may after sales ka. At number 4, dapat walang tinatagong mga hidden issue. Di ba wala ka nga naman talagang tinatagong mga hidden issue no? Yung tipong sports car binibenta mo, sobrang flawless. Walang hidden issue. Pag in-scan mo, hindi. Parang kabaliktaran yata lahat ng sinasabi mo doon, boy. Ako mismo, personally, alam mo, sobrang disappointed ako sa iyo, Akim. Akala ko ba naman porket sikat, dapat pagkatiwalaan? Hindi ko na to papahabain. Para sa mga naging kliyente ni Akim, mga tropang buy and sell na naging kaibigan ni Akim, or yung mga nakabili ng kotse kay Akim, sina-shoutout ko kayong lahat. Ilalabas ko na ba lahat ng resibo ko? Kaya mga kahombre ko, syempre, bilang negosyante si Franz ho ay hindi katulad ko, mga kahombre ko, na commentary content, na handa sa kahit na anong klaseng laban sa social media. Etong si Franz ay isang normal na negosyante lang, mga kahombre ko. Kita nyo naman, di ba, na never siyang nagvi-video or nagva-vlog about sa mga gantong katarantaduan or mga issue-issue. Wala ho siyang ganyan, mga kahombre ko. So, kumbaga, itong tao na ito, straight and legit car dealer lang. Hindi siya ka-level din, mga kahombre ko, ni AC Boy Garage na alam niya, no, na he plays around, he toys with himself. Alam niyo yun? Saludo din naman sa part na yun kay AC Boy Garage kasi, siya, open siya, no? Open siyang makipagtarantaduan sa SOCMED, ganyan. Okay lang siya doon sa part na yun, mga kahombre ko. Kahit anong bana, tira, alam niyo yun, he's open. Okay lang siya sa mga bagay-bagay na ganyan. Kaso lang, mga kahombre ko, si Franzo, hindi ganyan, mga kahombre ko. Kasi una sa lahat, itong tao na ito ay mukhang hindi naman siya pumasok sa social media para maging tulad ni AC Boy Garage na vlogger / negosyante. Ito si Franz, mga kahombre ko, pumasok dito upang maging negosyante lang, magbenta lang ng mga luxury cars, mga kahombre ko, which
understandable, di ba? Kasi sarili niya yung ginagawa niyang market. Pero yung sabihin mo na mag-i-issue-issue, malabo ho itong tao na ito sa nakikita ko, mga kahombre ko. Tanyo, ang layo na nga na naabot ng page niya, ng kanyang social media mileage, pero first time ever natin siyang nakita na nagkaroon ng ganitong klaseng issue kung saan siya pa mismo yung binabanatan, mga kahombre ko. Ang weird nito, ha? Anyway, mga kahombre ko, abante tayo. Nag-live ako. Nagulat ako, actually, mga kahombre ko, kasi initially, meron nag-comment sa akin ng ganito. So, nag-comment mga kahombre ko sa live ko. Nagpalipad siya ng napakalaking halaga, mga kahombre ko. Umabot ho. Sumatotal ng almost 2,500 or 3,000 pesos ho ang naging palipad niya nung araw na yun o nung gabing yun, mga kahombre ko. Ha? So, ito ho siya, mga kahombre ko. Basahin natin ang una niyang comment sa akin. F2A. Mapagkakatiwalaan pa ba? Sa dami ng mga issues na lumilitaw na pinalitaw ni Boy Langaw. So actually mga kahombre ko, nung nabasa ko ito, actually wala akong idea kung sino itong tao na ito, Don Batimana, mga kahombre ko. Wala ho akong idea, no? Kaya nga, naisip ko, aba, matalinong question to kung siya nga ito, which napatunayan natin sa dulo na ito na nga ho, yung Boy Langaw na tinatawag ni Akim, mga kahombre ko. Kasi, ang galing nyo, kita nyo, ang galing niya mambait. F2A, mapagkakatiwalaan pa ba? Sa dami ng mga issues na lumilitaw, na pinalitaw ni Boy Langaw. So, dito, mga kahombre ko, syempre, sumagot naman ako dito, obviously. 'Di ba? Napanood nyo naman yung live. Pero syempre, dito sa content ko, nare-realize ko na parang gusto niya talagang mang-bait ng tao, mga kahombre ko. And parang sanay siya, no? Parang nasa system niya, mga kahombre ko, ang mang-bait ng tao. Makikita natin yan, di ba? Ayan, no? Mapagkakatiwalaan bang F2A? Sa dami ng mga issues na lumitaw, na pinapalitaw ni Boy Langaw. Dito, halatang halata, mga kahombre ko, na talagang ipopurso niya ang siraan, mga kahombre ko, ang F2A. Actually, hindi ito pinalilitaw na issues. Ito ho ay pinapalitaw na paninira, mga kahombre ko. Ulitin ko, paninira ho ito. Kasi sinusubukan niya na lagyan ng crack ang negosyo ng F2A, mga kahombre ko. By saying things na wala naman hong katibayan at mga patunay. Bakit ko ito nasasabi? Kasi una sa lahat, mga kahombre ko, hindi kayo pwedeng maging spokesperson ng mga taong nagrereklamo dahil sa ginawa, kunwari in this case, ng F2A. Para sa mga naging kliyente ni Akim, mga tropang buy and sell na naging kaibigan ni Akim, or yung mga nakabili ng kotse kay Akim, sinashoutout ko kayong lahat. Ilalabas ko na ba lahat ng resibo ko? Kahit kailan, mga kahombre ko, hindi mo pwede yang gawin. Okay? Tarantado kami ng minuto. Kasi, once na may lumabas sa bibig mo, ikaw ang babalikan ni F2A in this case, or ng negosyo. Mag-ingat ka. Lagi ka mag-ingat, kung hindi, ewan na lang din. Ngayon, para maging safe ka, dapat nag-i-interview ka ng mga kliyente ni F2A. Yun ang ihaharap mo sa camera tulad ng ginagawa ko. Tama? And then, ipa-flash mo ngayon lahat ng mga resibo at pruweba niya na sinasabi niya. Patunay yon na totoo ang sinasabi mo at hindi lang ikaw nagbibigay o nag-a-assume ng fake allegation sa negosyo. Negosyo yan, boy. This is a very dangerous world. Talagang kakasuhan ka niyan. Kasi makikita nyo, mga kahombre ko, na talagang pumukaw ho siya ng napakaraming atensyon. In fact, makikita nyo yung una niyang video tungkol dito, umani ho ng million views. So definitely, nagimbal ang mundo ni F2A Cars, mga kahombre ko. Malay nyo yan, nagkaroon din ng question marks yung mga sanay bibili, mga kahombre ko, ng mga luxury cars dito kay F2A. Nung mga panahon na yon, nagka-doubt ngayon, nawalan tuloy ng kita ang F2A. Ang tanong, magkano ang danyos na hihingiin sa'yo ni F2A? Kinakabahan yan. Mamaya niyan makapag-provide si F2A ng documentations kung magkano ang natalo niya
nung mga araw na sinisiraan mo siya. Ang tanong, papaano mo ngayon babayaran yan? Sa nakikita-kita ko, walang mga kahombre ko. Garahe nito ni F2A. Minimum yata 500 million worth. 'Di ba? Yung mga binebenta niyang kotse, yung pinaiikot niyang pera. So boy, delikado ka dito. Kasi mamaya niyan, tunay na makapag-provide ng mga ganyan documentations, eto si F2A, sa prosecutors pa lang, dali ka. Ipapaliwanag mo yan ngayon sa RTC. O ipapaliwanag mo yan ngayon sa counter affidavit mo. Ang tanong, may maipapaliwanag ka ba? Knowing na wala namang ginawa sa'yo si F2A. Wala lang, lumabas ka lang, nanira ka lang. This will be your final warning to me. Ngayon, mga kahombre ko, sa huli, ang napatunayan lang ho ng batang ito, kesyo, hindi daw binalik sa kanya ni Franz ang 150,000 pesos. Wala na ako nagawa. Yung pera ko, 150,000, ayaw niyang ibalik. Hindi niya na binalik. Sa loob ng maraming araw, nagmamakaawa ako. Ayaw akong pakinggan. Ayaw akong bigyan ng paraan. Ayaw isauli yung perang pinaghirapan ko. Sa nakikita ho natin at sa sinabi din itong batang ito, 4 na sasakyang luxurious cars ho ang binibili ng batang ito kay Franz sa halagang 10 milyong piso. Almost 10 million yung bibiling ko sa sakyan kay Akim. 4 na sasakyan yung pinagpilian ko. Sa totoo lang mga kahombre ko, 150,000 pesos pa lang ang nadadown mo, di ba? Habang chinecheck ko yung Audi R8, BMW i8, sabi ni Akim wala naman daw issues. Hindi ko kailangan iskanin yung unit dahil guaranteed, walang mga hidden issues, walang history ng mga repairs. So pinag-down niya ako ng kalahating milyon. Habang nagsisend ako ng down payment, 150k pa lang yung nasend ko, biglang na-block yung bangko ko. Tapos hindi na kinaya ng bangko mo, tas gusto mo 10 million pesos? Hindi ba? At sa totoo lang, wala ka ring mapakitang patunay na hiningian ka ni Franz na 500,000. And I think, no, para sa akin, sabihin natin na totoo na nanghingi sa iyo si Franz ng down payment na 500,000 pesos. Para sa akin, mga kahombre ko, tama lang nahingian ka ng 500,000 pesos. 10 milyon ba naman ang transaction nyo? At bali-balita ako, no? Allegedly lang, no? Balita. Na ang tagal-tagal mo naman pala doon sa F2A cars. Halos isang buong araw mo tinetest, chinecheck kung ano-ano mga problema ng mga sasakyan doon na binibili mo. Hanggang sa huli, napagdesisyonan mo na okay naman pala yung mga sasakyan, kaya ka nga nag-down eh. Hindi ka naman pinilit. Nung panahon na yun, mga kahombre ko, nagbabakasyon si Franz sa Boracay. And it's actually online, di ba? At mga kahombre ko, eto din ang nangyari dyan. At ito ho ang totoo. Yang mga kaganapan na yan ho, was about a month and a half ago, mga kahombre ko. So matagal na. Talagang ang ginawa ho nito, literal na pumasok siya, sinakto niya mga kahombre ko, na si Franzo ay gumawa ng video reaction kay AC Boy Garage. Sa kanya inilabas ang hinaing niya. Ngayon, makikita nyo na full ho ang intent ng tao na ito na siraan si Franz. Iyan ang totoo dyan. Kasi akala niya, makakaya niyang paikutin ang mga tao. Kasi kung totoo, mga kahombre ko, no, na siya ay dismayadong kliyente sa F2A cars, hindi na ho maghihintayan ng 1 buwan at kalahati, mga kahombre ko. Maghihintayan minimum siguro 1 day, 2 days, pero 1 buwan at kalahati bago mo ilabas sa internet ang iyong sama ng loob. Definitely hindi, mga kahombre ko, di ba? Wala namang ganon. O, bakit ngayon mo lang nilabas? Meron kasing motibo, mga kahombre ko. Ayan ang totoo. Di ba? Let's move forward, mga kahombre ko. Ito rin ho, ang isa sa kinoment niya kung saan binayaran niya, obviously. So, basahin natin to, mga kahombre ko. Palipad niya to sa ating YouTube channel. Boss! Ayaw kasing isoli ni Akim yung 150,000 pesos na dinown ko sa canceled transaction. Dito, mga kahombre ko, sinasagot mo na, bata, yung tinatanong mo at sinasabi mo. Yung affirmation mo, sinasagot mo na. Canceled transaction. 150,000 pesos down payment dahil sa canceled transaction namin. Boy, nag-aksaya ka ng oras. Maybe, nung panahon na sinabi mo na okay na, kukuhanin ko na tong kotse na to,
Malay mo, mayroon pang ibang tao sa likod mo, di ba, na nakapila para sa mga sasakyan na yon, hindi niya ngayon na ibenta dahil nandyan ka at nag-down ka na. Tapos ngayon, pipilitin mong kuhanin yung down payment, ngayon yung tao, mga kahombre ko, napaisip. Teka, talo ako dito, tama? At anyway, mga kahombre ko, bilang mga buy and sellers, mga kahombre ko, meron din ho at karapatan din nila, mga kahombre ko, na maglabas ng ganyang klase ng rights for them. Di ba? Depende naman yan sa bawat auto car dealers, mga kahombre ko, di ba? So ngayon, mga kahombre ko, kung meron ka man talagang tunay na sama ng loob, sana hindi mo na lang binidyo. Sana kinasuhan mo na lang si Franz at malay mo, mapag-usapan niya 150,000 pesos at malay mo, ibalik niya yan sa'yo. Diba? I think si Franz, mga kahombre ko, nung panahon na yon was just pissed off. Diba? Kasi sa tingin ko, wala namang problema sa kanya kung ibalik niya yung 150,000 pesos. Kasi to tell you the truth, mga kahombre ko, mas malaki pa ang ilalabas ni Franz ngayon, diba? Sa magiging kaso niya, laban dito sa tao na ito, mga kahombre ko, di ba? Definitely, hindi lang 150,000 ang ilalabas niyan. Tama? Marami kong pera galing kay Lord. So, ibig sabihin, boy, pwede naman sanang madala sa maayos at magandang usapan si Franz. Kung kinausap mo siya. Wala. Iba yung naging idea mo. Iba yung naging pasok mo. Gusto mo maging sikat. Ayan, instant fame. Pangit. Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapaso. Ubos na yung pera nila. O ayan, Basya, naghahanap na ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Sinabi nyo yung sinanla. Taraktado kayo, minuminuto. Bakit todo-todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21, nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Leia Weda? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niyan si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Tangina mo? Ganito na lang. Para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application. At kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Mapa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pa ang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send. Delikado tong pinasok mo na larangan. Ito'y larangan ng mga malalaki ng tao. Hindi malalaking tao na maraming pera. No. Ng mga matured na tao na to. And you are the immature one here. At dahil ikaw yung immature one, you'll pay the big price. Kasi ikaw yung pinaka-tanga. Walang choice. 'Di ba? Tapos quits, ulol. And laging tandaan, ignorance of the law excuses no one. Walang ganon. Hindi mo pwede sabihin, hindi ko pala alam na hindi ko pwedeng ilabas yung mga private convo. No. Walang excuses yon. Million views ang inabot nun. Ibig sabihin, 2 million eyes ang nakakita nun. Delikado ka dyan, boy! 1 milyon mahigit na tao ang nakakita ng paninira mo kay Franz. And straight cyber libel yan, boy! Unjust vexation pa yan. Data Privacy Act pa yan. Tindi mo, boy. You'll pay the biggest price ever.
And nakakalungkot yun, mga kahombre ko. Sobrang nakakalungkot. Ouch! Ouch! Sakit. Dito, mga kahombre ko, after niyang gawin ang lahat ng ito, di ba? Sa dulo naman, mga kahombre ko, nag-comment naman siya na salamat, di ba? So, na-appreciate ko naman yan, mga kahombre ko, na kahit papaano, hindi naman natapon lang, no? Yung mga pinagsasabi ko, yung mga nilabas ng bibig ko, mga kahombre ko. Kasi sa dulo ho, naging ayos naman ang aming usapan. Tama? At mukhang may natutunan siya sa mga sinabi ko, mga kahombre ko, di ba? And in fact, naglabas siya ng isang video after ng ginawa kong content, mga kahombre ko. Pero syempre, ito inedit niya pa. So, it took him a bit of time. So, kumbaga, mentalidad niya dito, na isinalpak niya dito, mga kahombre ko, yung napulot niya nung live ko. Ngunit, it's the same context almost, di ba? Kasi pinapaliwanag ko yung difficulties ng mga kasuhan na yan. Dahil syempre, matindi na rin ang experience natin dyan, mga kahombre ko, di ba? Na this is a very stupid world, di ba? Na kumbaga, itong mundong to, mahirap. Kasi sakit sa ulo, gastos, trouble, tapos, habang papalapit na yung resolution, my God, man, pakaba ka na ng pakaba, maaari ka pang makulong, it's crazy. And hindi niya deserve yun kasi bata pa siya, mga kahombre ko, sinasabi ko yan, di ba? And he just came out of nowhere, di ba? Ayun yung problema na sinasabi ko sa kanya. Anyway, mga kahombre ko, mukhang nakapag-isip-isip naman siya, no? And in fact, dito, sa part 3 daw niya na ilalabas na expose dito kay France, mukhang hindi na expose nilabas niya. Kundi isang videong... So yun guys, pauwi ako ngayon. Kakatapos ko lang mag-meeting. At nag-reflect ako. Napansin ko, sobrang laki na ng tension. Sobrang tensionado na ng mga tao sa car industry. Dami ng taong involved. Mataas na tao, normal na tao, sikat na tao, mga influencers, content creators, even yung mga netizens. Hindi na siya maganda sa industry natin. Hindi na siya healthy. I think nagkakaroon na ng mga problema yung iba't ibang tao. Nagdududa na sila kung kanino nga ba sila po-position, kanino sila maniniwala. Dalawa lang naman kayong involved. Ikaw at ang best friend mo na si AC Boy Garage. Bakit ang dami? Baliw ka ba? Oo, bakla yan, no? Ikaw nagsisinungaling ka pa. Grabe naman, ang bilis mo namang i-debunk. Ano ba naman yan? Hindi nga ako nag-iisip na de-debunk kita. Grabe naman kalokohan mo, bata. Ito pa. Pero ang na-realize ko, wala Ganun talaga. Lesson learned. Gawin nating lesson to. Yung nangyari ngayon. Yun naman pala. Gawing leksyon, gawin nating leksyon o gawin mong leksyon yung nangyaring kalokohan sa'yo. Ayan ang sinasabi ko. Anyway, it's a good thing na natuto ka, na natutunan mo. Kasi yan naman yung pinaglalaban ko, yan naman yung sinasabi ko. Kapag sa taong may napatunayan na ikaw nakinig, okay yon. Pero kung sa taong walang kwenta ka nakikinig, walang kwenta yon. And para sabihin ko sa'yo, bata, no? AKA Boy Langaw, in this case, mga kahombre ko, yun na lang ipakala mo sa sarili mo, sikat ka na nun, Boy Langaw, di ba? Wala namang kwenta yan Ikaw, Boy Langaw, no? Para sa'yo. Ako kasi, mataas na ang experience ko pagdating sa ganyang klase ng imahe tulad ng ginawa mo. Paninira, pagsisinungaling, ginawa ko na lahat yan dati. Gagawa ko ng video direkta sa kalaban ko, hindi ako nag-iisip kung ano-anong ilalabas ko. Kaya ako yung pinakatamang tao na dapat mong pakinggan. And I'm happy na nakinig ka, di ba? Kasi end of the day, medyo nagpakumbaba ka, ngunit nabuisit na naman ang tao sa'yo dahil instead na ituloy mo na sana yung pagpapakumbaba mo. So, yun. Sobrang taas na ng tension. Sobrang dami ng pangyayari. At ako personally, kung ano man yung nagawa mo sa akin, Hakim, kung ano man yung naging pagkukulang mo sa akin, pinapatawad na kita. Isa kang malaking tukmol. Nasaan ang kasalanan sa'yo ni Hakim? Uulitin ko sa'yo, kung ganyang kalaki yung nawawala sa'yo sa tingin mo, dapat kinasuhan mo na lang si Hakim. Hindi mo na sana dinaan sa social media or sa internet ang problema mo kay Hakim. Kung ano man yung nagawa mo sa akin, Hakim,
Kung ano man yung naging pagkukulang mo sa akin, pinapatawad na kita. At ngayon, ikaw pa ang may ganang magsabing pinapatawad mo si Akim, then it's very dangerous now, mga kahombre ko. Pinapatawad mo si Akim, sabi mo. Pero, ang tanong, sino ba ang nasa tama at sino ba ang nasa mali ngayon? Hindi ba ikaw? Ikaw ang totally nasa mali kasi siniraan mo ang negosyo ni Akim na wala namang ginagawa sa'yo. O paano na to, boy? Diba? Munti ka na maging okay, mga kahombre ko, kasi ang ganda na nung pakumbaba niya. Biglang, Kung ano man yung nagawa mo sa akin, Akim, kung ano man yung naging pagkukulang mo sa akin, pinapatawad na kita. Sa mga taong nadamay, yung mga taong nagsisend sa akin ng mga resibon, meron silang mga problema kay Akim. Siguro, arborin ko na lang yan. Palipasin na lang natin to. Hayaan na lang natin. Ang pinakamahalaga sa bawat yugto ng buhay natin, patuloy tayong umaabante, patuloy tayong natututo, at patuloy tayong nag-grow. o yan, natuto ka, di ba? Kung tunay na may kasalanan ng F2A cars, hindi dapat ikaw ang maglalabas ng resibo. Ang dapat na maglalabas ng resibo ay yung mga taong nagrereklamo at yung mga taong nagawa ng kasalanan ni Akim, hindi ikaw. Sino ka ba? Spokesperson ka ba? Sa mga taong nadamay, yung mga taong nagsisend sa akin ng mga resibon, meron silang mga problema kay Akim. Siguro, arborin ko na lang yan. Palipasin na lang natin to. Ano ba to? Isumbong mo kay Boy Langaw? Ano Rapi Tulfo? Ano bang plano mong gawin sa karir mo, ha? Eh, hindi ba car dealer ka? Ngayon ang gusto mo mangyari, sumbungan ka ng mga tao na galit kay Akim? Hindi ba mali yun? Or at least naman, dapat ready ka sa consequences. Di ba? Eh kaso, hindi ka ready. Hindi ka ready. Hindi ka ready. Eh kaso lang, mga kahombre ko, ngayon, unfortunately, para sa'yo, Boy Langaw. Pero syempre, at least naman, natuto ka. Alam mo na yung mga mali mo, na-appreciate ko pa rin naman yung semi na paghingi mo ng pasensya, and kung ako yan, papatawarin kita dahil bata ka pa naman, di ba? Everybody learns. Mga kahombre ko, si Norman lang hindi. Wala akong pakialam sa mga hindot na tao. Understand ako sa akin, mga kahombre ko. Sige, bata lang tong baliw na to, okay na to, di ba? Tanga-tanga, bata pa. Kasi naging ganyan ako. Kaso lang, mga kahombre ko, hindi ho ako business owner ng F2A cars. Wala akong negosyo na ganon, mga kahombre ko. So, hindi ko alam kung gaano kalaking damage ang nagawa ng mga paninirang video nitong batang ito, nito ni Boy Langaw, mga kahombre ko, kay Hakim. Yun ho ang problema, mga kahombre ko. Kasi baka mamaya niyan, wala nang remedyo, mga kahombre ko. Kasi baka sobrang laking perang na wala kay Hakim, hindi ko alam. Nobody knows. Yun ang problema. Kasi mga kahombre ko, sa simpleng mga ganyang video, dyan nabubuhay ang F2A cars, pero pwedeng dyan din mamatay ang F2A cars o kahit ano pang klaseng negosyo na nabubuo lang online, mga kahombre ko. Kasi kung naninira ka at wala ka naman patunay, delikado ho to. Diba? Making video reactions comes with big responsibility. Yan yung natutunan ko, mga kahombre ko. Big responsibility. Kasi pagka medyo lumabas ka sa isang linya dyan, wala, ubus ka dyan, patay ka. Babalikan ka ngayon ng negosyo. Kaya nga kung mapapansin nyo, mga kahombre ko, when I video react, lalo na dito kay AC Boy Garage, I am very careful. Kasi hindi natin pwedeng idamay totally yung buong negosyo niya. Kasi siya din naman na sumisira sa sarili niya anyway. Diba, siya rin naglalabas ng mga reklamo niya, mga nagre-reklamo sa kanya, nagre-react lang tayo doon. Now, that is a different case. Wala yon, mga kahombre ko. We are just reacting. Kaso ito, mga kahombre ko, straight, sinisiraan niya yung F2A cars. Ayan yung pagkakamali mo, boy. Anyway, let's move forward. Dito, makikita ho natin from Kaya para sa akin, walang kwenta tong demand letter na to. to this. Once again, kung ano man yung naging pagkukulang mo sa akin, Akim, ako na mismo, pinapatawad na kita. Grabe naman. Ulol, gago, wala na to. Ang tindi naman ng pagbabago mo. Anyway,
Let's move forward. Dito, mga kahombre ko, ni-refer ko ho ang aking kaibigan na si Franz, mga kahombre ko, sa aking abogado na si Attorney Hazel Luna, mga kahombre ko. So, ito pong abogado ko na ito, mga kahombre ko, ay malaking-malaki na ang aking tiwala dito kasi ito ho yung kasama natin sa laban natin kay Norman Mangusin, mga kahombre ko, no? Even noon sa naging laban ko kay Nico David, so proven and tested na ho siya sa akin, mga kahombre ko, si Attorney Luna. Pero dito tayo, pag-usapan natin yung kay Norman Mangusin. Itong kay Norman Mangusin, mga kahombre ko, nakapagpa-dismiss siya sa akin ng kaso ko sa Isabela kay Norman Mangusin. And syempre, inaabangan pa natin yung ikinaso niya sa akin sa Parañaque at lalong-lalo na rin doon din sa Quezon City, mga kahombre ko. Tingnan natin, di ba? Kung ano mangyayari. Pero wala pa hong resolution yun. Hintayin natin. Ngunit, ito rin ho, mga kahombre ko, yung kasama ko na nakapagpakulong kay Norman. Ngayon yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako unang nagsampa, ako unang nawaran. So, ang just fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Now, unjust vexation lang, pero kulong. Di ba? Yun. Everybody knows. Nakita ho ng sambayan ng Pilipino yan, mga kahombre ko. Ibig sabihin, malupit ang abogado. Di ba? Ibig sabihin, mabigat ang abogado. Baguhan man, 3 taon pa lang yan sa pagiging abogado niya, mga kahombre ko. Pero may napatunayan na yan sa akin. Ha? Sa akin, mga kahombre ko. So, inirefer ko siya kay Akim, kay Franz. Kasi sanay na sanay ho yan si Attorney Luna sa mga kasong ganyan, mga cyber libel, dahil nga sa akin, mga kahombre ko, di ba? Marami din niyang ibang kliyente na mga sikat, mga kahombre ko, pero I'm just talking about myself. So, kumbaga, ayun yun. Kaya, kung si Norman Mangusin, mga kahombre ko, ay napakulong ni Attorney Luna na, so, ibig sabihin, may experience, di ba? Kaya, di ba? Ito pa kaya. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo, Boy Langaw. Hindi mo nga alam kung anong diferensya sa cease and desist order, subpoena, at kaso. Gusto mo, pumalag ka sa gantong klase ng laro? Awit ka eh. Kaso man, naintindihan ko, humingi ka na ng pasensya, pinapatawad mo na siya, o nagpakumbaba ka na. Eto kasi, mga kahombre ko, noon kasing unang panahon, nung panahon ko, na nantatrash to ako kung ano-anong pinaggagawa, pinagsasabi kong katarantaduan kasi nungalingan noon, nung bata pa ako. Kaya nga ako tumagal na gano'n ang katarantado at kahayop, mga kahombre ko. Unpunished yung karamihan doon. Ngunit meron din doon na talagang kinasuhan ako at natuto ako ng leksyon kaya ako naging ganito, mga kahombre ko. Tandaan nyo yan! Kaya, mga kahombre ko, it's very important na parati yung tandaan yung tinatawag, mga kahombre ko, na accountability. Ang accountability sa panahon ngayon ay talagang gumagana. So, yung mga tao na tulad ko dati, di ba? Pero X mo na yun, matagal na yun. Pero yung mga taong tulad mo na naninira, accountability ang kailangan mo upang hindi ka napamarisan ng iba pang mga vloggers na maybe nag-iisip, di ba? Mga iba pang mga batang tulad mo na mga vloggers na nag-iisip na lahat na lang pwedeng sabihin online, di ba? Lahat na lang pwedeng siraan, di ba? So, kahit nagpakumbaba ka na, kaso lang the damage has been done. Siguro, kung influencer versus influencer lang, pwede tayong magpatawaran. Kaso lang, influencer versus negosyo, wala yan. Accountability ang hahabulin sa'yo ni Franz. At yari ka dito, boy. Diba? Pwede kang humingi ng pasensya, sorry, it's okay, man. Kaso lang accountability and damages. Yan ang hihingiin sa'yo ni Franz. Damages. Kasi nobody knows kung magkano ang natalo niya nung mga panahon na tinitira mo siya. Literal, sinisiraan mo siya sa social media. Kasama na doon yung mga araw, mga kahombre ko. From the beginning na nag-post siya hanggang sa yung mga araw na hindi siya nag-post pero waiting, kumbaga, kasama ho lahat yun. It will be counted as the stressed days ni Franz. Kung pag-uusapan natin ay korte, mga kahombre ko. So, yun yung mga araw na stressed si Franz. So, anong mangyayari, man? Sana meron siya mga katransaksyon na iba na milyon-milyon, ngunit hindi na nangyari. So, paano?
O ano na lang yon? Okay, sige. Tinatanggap ko na yan. Sige na, okay na. At tinatanggap ko na sorry mo. Siyempre, hindi ho ganun yon mga kahombre ko. Kasi pera, milyones ho ang pinag-uusapan dito. Good luck, man. Sana, sa huli, meron tayong lahat natutunan na hindi sa lahat ng pagkakataon, bugso ng damdamin ang dapat niyong pakinggan. Sometimes, you will need to use your head or else, ganyan ang mangyayari sa inyo. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!